Ang gusto ko po ay makapaglingkod muna, pero nananatili po ako na ganap na pagtitiwala sa magagawa ng COMELEC upang pairalin ang isang malinis, isang tapat at credible na election sa ating bansa. Yung pong pag-asa na yon at paniniwala ay nananatili pa rin sa akin. Kumpirmado na po Congressman Rodante Marcolita na tatakbo po bilang isang senador ng ating bansa. Ito mga idol, nandito na po siya sa COMELEC at nag-file na po siya ng kanyang COC doon sa COMELEC. Ito mga idol, nakita natin itong mga interview at mga katanungan sa kanya. Ito mga idol, pakinggan po natin itong mga sagot po ni Congressman Rodante Marcolita sa mga interview sa kanya tungkol po dito sa pagtakbo niya bilang isang senador ng ating bayan. Sa ngayon po, ang aking paniwala ay ganap na po akong nakahanda. Sa dami po ng mga kababayan natin na nananawagan na sana'y makapaglingkod pa po ako sa mas mataas na level ng ating bansa, ay gusto ko pong paunlakin o paunlakan ang panawagan na yon na ngayon po ay talagang dumarami at lumalawak sa maraming panig ng ating bansa. One follow-up question po. Sir, does that mean to say na we won't expect you withdrawing anytime po? Wala na pong atrasan ito. Okay, next question is from Michael Rogas, Radyo Pilipinas. Hi sir, magandang umaga po. Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Yes, Mike. Sir, kumusta po yung allegation po ninyo laban po sa mga COMELEC officials? Wala po akong allegations sa mga COMELEC officials. Ang akin pong kino-question initially ay yung sistema at mga makina na maaaring gamitin sa susunod na eleksyon. Ngunit kagaya ng aking sinabi po, ay hindi po ako pwedeng lumaban ng dalawang battles at the same time. Ang gusto ko po ay makapaglingkod muna, pero nananatili po ako na ganap na pagtitiwala sa magagawa ng COMELEC upang pairalin ang isang malinis, isang tapat at credible na election sa ating bansa. Yung pong pag-asa na yon at paniniwala ay nananatili pa rin sa aking puso. So sir, yun po sana ang aking gustong i-follow up question. Kayo ho ba ay naniniwala sa kabila po ng inyo po mga allegation laban po dito po sa teknolohiya na gagamitin pa ng COMELEC? Kayo po ay nag-file ngayon ng inyong Certificate of Candidacy for Senator. Naniniwala pa rin po ba kayo sa integridad ng COMELEC sa darating na halalan? Ang pagpapile ko po ng kandidatura ay katibayan ng aking pagtitiwala sa magagawa ng COMELEC na magsagawa tayo ng isang malinis, isang tapat at mapapanaligan na eleksyon sa ating bansa. Salamat po. Ms. Mads Villar from Net25. Hi, Kong. Good morning. Good morning. Sakaling pala rin po kayo sa Senate, ano po yung mga priority bills na unang-una nyong ipafile pag upo nyo po? Thank you. Napakarami po. Ayoko lamang pong isa-isahin. Baka abutan po tayo ng 3 araw. Ang gusto ko lamang pong bigyan ng emphasis ay yun pong oversight function ng Kongreso. Hindi po lamang importante yung paggawa ng mga magagandang batas. Mas importante po siguro yung pagkagawa ng mga batas ay kailangan pong merong magbantay sa pagpapatupad ng mga ito. Sa karanasan ko po sa House of Representatives, napakarami po ng mga batas na pwede kong isa-isahin sa inyo. Ngunit nagkaroon po ng problema kung ang pag-uusapan ay yung pagpapatupad ng mga ito. Kaya po yung dapat na mapalakas sapagkat isa rin pong mahalaga na kaagapay ng paggagawa ng mga batas. Hindi po maganda na makagawa tayo ng napakaraming batas. Ngunit parang ilalagay lang natin sa cabinet, napakatagal po ng proseso, napakamagastos ng paggawa ng mga batas. Sa laki po ng panahon na ginugol ko sa House of Representatives, kung minsan po taunan, kung hindi man isang buong termino para ikaw ay magkapagpagawa ng isang batas.
Sayang na sayang po kung isang magandang batas ay hindi po may patutupad ng maayos. Kagaya po ng EPIRA. Ano po yung layunin ng EPIRA? Makapagdulot kayo ng isang reliable, secure, and affordable rates of electricity in this country. Nangyari na po ba yung affordable rates of electricity? Ang EPIRA po ay nagawa 23 taon na nakararaan. Ngunit hanggat hindi po nyo na ibababa ang presyo ng kuryente, there will be a continuing violation of that law. Tingnan po nyo yung local government code. 33 taon na nakararaan. Tingnan po ninyo ang ating mga barangay. How many barangays, up to 42,000 plus barangays in this country, how many percent are able to stand on their feet? You may not know it, but I will answer my own question. 2%. Kung 98% po ay hindi nakatatayo sa sariling how do you think that the smallest political unit of our society can contribute to the overall development of this country? Kailangan po nating tulungan. Ngunit, hindi po natutupad yung decentralization, yung autonomy yung sinasabi ng batas, sapagkat may sablay nga po ang pagpapatupad nito. Marami po akong may kukwento. Sa sakahan, ano po ang mga batas na magaganda sa sakahan? Meron pong isang batas na nagsasabi, there should be a guaranteed price for palay. Meron po ba? Wala po. Kailangan po yung mga makinarya, equipment na ginagamit sa pangsakahan, dito na po natin dapat ginagawa. Batas po yun. Hindi po nangyayari. Ang sabi po sa isang batas, there should be a dedicated area for farming. Kahit anong mangyari, huwag niyong i-convert yung mga yan. Ano nangyayari? Conversion dito, classification doon, land kahit saan nangyayari. Ang sabi pa ng isang batas, 25% of the total loanable funds of the banks, private and public, should be allotted to farmers and beneficiaries of agrarian reform. Nangyayari po ba? Hindi. Average per year is only 4%. Kaya ganito po tayo. Oversight is an equally important function of Congress that has been forgotten for years. Yan po ang isa sa tututukan natin. Salamat po. O ayan, mga load, diba? Ano sa tingin ninyo kay Idol Congressman Rodante? Diba? Sa interview pa lang sa kanya, kita mo na yung talagang totoo, yung mga niya gusto niyang mangyari talaga para sa ating bayan Kaya para sa akin, masayang yung buto na gawin natin pag ibubuto ko si Congressman Marcolita, ang panatag na ako dun diba? Tapos dagdag pa natin yung PDP laban. O diba? Medyo tagilid na dito si Tabalostos Kaya kabahan na sila kasi nandyan na naman si Congressman. Sigurado naman to itong si Congressman Marcolita, siguradong pasok na to Alam yung mga idol, kumbaga sa survey, si Congressman Marcolita parang pasok na kasi halos lahat ng mga kababayan natin Pilipino, nakita na yung angking galing. Nakita din ng mga kapwa natin Pilipino sa mga nagmamahal sa pamilya Duterte, nakita din nila si Congressman Marcolita kung paano pinagtanggol po si Bibi Sara. Yung mga Pilipino ngayon, yung mga tao ngayon dito sa ating bansa, hindi na po yan sila mga mangmang kabubo. Kaya alam na nila yung mga pinaggagawa ninyo dyan sa Kongreso at saka sa Senado. Alam naman nila na wala ng tamang pamamalakad dyan sa Senado dahil lahat dyan mga alipuris na ni Tambaloslos, itong si
uy ayuda eh. Kaya ngayon, eto, nandyan na yun si Congressman Marcolita, edi butatan na naman kayo lahat yan. Tingnan lang natin ngayong eleksyon. Basta lang ha, patas lang yung labanan ngayong eleksyon. At sana walang mangyaring dayaan. Kasi ito talagang eleksyon. Pag hindi talaga sa pangyarihan, ito talagang gagawin yung pandaraya. Maliban na lang nung nakaraang eleksyon, si Tatay Digong, ayaw ni Tatay Digong ng ganon. Gusto ni Tatay Digong, patas. At fair play lang yung laban. Sana ngayong nakaupo dyan ngayon sa administrasyon, sana maging patas din yung labanan ngayong eleksyon. Huwag kayong mandaya. Kasi alam naman ng taong bayan eh. Alam naman ng taong bayan kung sino talaga yung mga nagtatrabaho ng tama at matino. Nagtatrabaho ng matino dyan sa gobyerno. Alam din ng taong bayan kung sino yung mga mandurugas dyan, kung sino yung mga magnanakaw dyan, alam ng taong bayan. Kaya kahit anong gawin yung malinis, kahit anong bigay-bigay ninyo dyan, alam na ng taong bayan yan kung sino yung karapat-dapat na ibuto nila. Kaya, yun, okay na. At least, sigurado na kami na tatakbo talaga si Congressman Marcolita. Ang daming mga Pilipino din na nagmamahal kay Congressman Marcolita dahil sa pagmamahal din niya sa taong bayan. Hindi lang sa taong bayan, pati sa ating bansa, sa ating bansang Pilipinas. Kasi kung magpatuloy ang katulad ninyo na mga magnanakaw at saking kapangyarihan, talagang lulubog na ang Pilipinas. Kayo ngayon nasa gobyerno, tinuturuan nyo yung tao kung paano maging tamad. Halos binabayaran na lang ninyo yung mga prinsipyo ng mga mahihirap. Kasi alam naman ninyo, kahit nakitig, talagang tatanggapin para lang matakpan yung kalam ng sikmura. Pero kahit anong gawin ninyo na panunuhol dyan, pagdating ng eleksyon, hindi na tanga at bubo yung tao. Alam na nila kung sino po yung ibubuto nila. Kaya sa ating mga kababayang Pilipino, nawagan ko po sa inyo na sana magkaisa po tayo at huwag po natin ibuto kung sino po yung mga magnanakaw dyan, gobyerno ngayon. Sa lahat ng mga OFW, alam ko na kayong lahat naghihirap na malayo yung mga mahal nyo sa buhay. Sana huwag nyong sayangin yung puto ninyo. Yun lang mga idol. Maraming salamat sa panunood ninyo.